Gusto mo bang makaipon ng 63,000 o higit pa ngayong taon? Kung oo, eto, subukan mo to kasi napakadali lang gawin. Oo, ang dali pang hanapin ng mga rekado. So ito, una natin gamitin ay yung ube halaya. Inamoy ko pa, wala namang pang-amoy. So tinikman ko kung okay pa siya kasi na-stock siya sa rep. Tapos maganda tayo dito ng 250 ml na microwavable cups, container. Mga 6 na peraso lang magagamit natin dito, ha? Okay, yung mga listahan ng recipe at saka costing, recado, ganyan. Ayan, nasa comment section. Oo. Tapos ilagay na natin dyan yung ube halaya. As dessert yung paglagay nito, depende sa'yo kung gaano karami. Kung mapapansin nyo, sa gilid lang natin siya nilagyan. Nagkaroon lang ako ng idea sa mga nagtitinda katulad ng mga drinks, halo-halo, ganyan. O, kunwari, madaming nilalagay, pero nasa gilid lang naman. Ayan, tapos gilid na natin siya. Ito yung ating, ayan, electric cooker. May steamer na siya. May takip, ganyan tsura niya. Ayan. May exhaust siya sa ilalim. Non-stick yan, ha. Tapos lagay tayo dito ng harina. Naka-plastic pa. Ayan. Yung literal na pangkain nyo, ang gamitin yung spoon. 2 kutsara. Punong-puno. Oo. Tapos lagay ka dito ng, ayan, evaporated milk. Konti lang muna lagay mo. Lusawin mo muna yung harina. Patay pa yan ha, hindi pa nakasaksak yan. O kasi kapag sinindihan mo agad yan, may hirapan ka na lusawin yung harina eh. Pagka sa tingin mo lusaw, nalagay mo na evaporated milk yung natira. Tapos halo-halo ka lang dyan. Medyo ilang minutong kakainin sa'yo para malusaw yung harina. Kaya halo-halo ka lang. Pagka sa tingin mo nalusaw na, pwede mo nang ilagay yung condensed milk. Simutin mo ha, kasi bawat latak niya binabayaran mo ha. Hindi naman puno yung condensed milk ng delata nito ha. Mga 3/4 lang ng delata yung nagamit ko sa condense. Tapos lagay ka ng itlog. 1 peraso lang. Kahit anong size, pwede na. Lagay din tayo dito ng mga 1 kutsara ng jelly powder. Buko pandan yung flavor. Kung ay may flavor, maghanap ka ng ibang flavor. Oo. Okay? Iba-iba naman flavor ng jelly powder. Tapos lagay tayo tubig. Kung gaano karami yung condensed milk, gano'n din karami yung tubig. Oo, sa delata ko na rin nilagay, yung pinaglagyan ng condense. Para mas masimot. Tapos sinindihan na natin yung electric cooker, haluin mo lang hanggang sa tingin, ano yan eh, pagka sa tingin mo umuusok-usok na, tapos malapot-lapot na, pwede mo nang patayin yung yung electric cooker mo. Ayan, tapos salin mo na siya sa container na may ubi. Okay, as usual, ayan. Oo. Ano ba? Tansya-tansya. Oo, tansya-tansya yung pag salin-salin. Pero kung ititinda mo, syempre much better kung susukatin mo na. Ikaw na bahala pag ititinda mo na, ikaw na lang ha. Kasi akin, tansya-tansya lang eh. Naglagay ako ng cheese para mas makulay pa siya. Pero syempre, mas dagdag flavor sa lasa nung dessert na ginagawa natin. Oo. Okay, nag-aaway na yung mga anak ko. Ganyan talaga si Yuki tsaka si Ethan. Agawan sa laruan. Tapos takpan na natin siya. Yan, baka may narinig na kayong ingay-ingay din sa labas bukod sa mga anak ko may ginagawa kasi. Oo, pagpasensya nyo na. Kung gusto nyo mas maging smooth yung texture ng custard nyo, lagay nyo sa rep. Chiller, pwede. Kung meron kayo styro chiller dyan, lagyan mo yelo tsaka asin, tapos tsaka mo ipatong to. Oo, para di agad malusaw yung yelo, kaya may asin, ha. Oo, tas ayan, taste test na tayo. Pero actually, yung taste test natin na to, bagong luto. Di ba, ang bilis mamuo. Itong dessert na to, masarap siyang kainin kahit bagong luto. Masarap din siyang kainin ng malamig. So, ayan. Kaya pwedeng kainin ng bawal sa malamig itong dessert na to. Okay, ulitin ko yung listahan ng recipe tsaka costing. Check nyo na lang sa baba, pati yung mga recipe, mga rekado at tsaka container kung saan nabili.